Napuno ng kasiyahan ang mga ministro ng Ebanghelyo mula sa iba't ibang distrito eklesyastiko sa isinagawa nilang Heritage Tour. Si kapatid na Galor Pangan ang magbabalita. Halos po hindi mapaliwanag ang nag-uumapaw po naming kagalakan sapagkat nakapagbibigay po ito ng inspirasyon. Itong gawain ito o aktibidad na inilunsad ng ating pamamahala. Hindi lang po sa amin na mga kasama po dito sa Heritage Tour, kundi maging sa mga kabataan po na umaari sana sila man ay lumusong din sa banal na ministeryo. Ang aktibidad na ito ay totoong nakapagdagdag ng inspirasyon sa amin na pagbabalik namin sa distrito, gagawin namin ng buong kasiglahan kung ano man ang gampaning itiniwala sa amin. Unang-una, sapagkat yun naman ay talagang tungkulin namin. Ilang lamang sila sa mga delegates sa isinagawang Ministers Heritage Tour para sa mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang aktibidad na ito ay kinapapalooban ng maraming programa na kinagiliwan ng mga matatandang ministro mula sa iba't ibang distrito dito sa Pilipinas kasama ang kani-kanilang sambahayan. Sa unang araw pa lamang ng tour ay kitang-kita na ang kanilang pananabik sa aktibidad na ito. Sinimulan ito sa pagsasagawa ng isang laboratory health check-up upang matiyak na ang kanilang kalusugan ay nasa maayos na kalagayan. Bahagi ng tour ay ang pagpunta sa iba't ibang makasaysayang lugar sa loob ng Iglesia ni Cristo, gaya ng birth site ng Sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo sa Tipas, Taguig. Kabilang din ang INC Museum sa Punta Santa Ana na siyang unang bahay-sambahan ng unang lokal na Iglesia ni Cristo at lokal ng F. Manalo sa San Juan na siya namang dating central office ng Iglesia ni Cristo. Dito na po ang buhay namin. Dito na po sa ministry ang buhay namin. Hindi na po natin pwedeng maalis-alis po yan. Abutan tayo ng kamatayan na nasa tungkulin po. Ang pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa huling araw ay kahayagan na ito ay gawa ng malakas na kapangyarihan kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating purihin, luwalhatiin at bigyan ng kasiyahan. Sa pamamagitan ng tour na ito, muling nanariwa sa isipan ni kapatid na Josue Carillo at kapatid na Guillermo Arsenio Jr. ang mga dinanas silang pagsubok noon habang sila ay tumutupad ng kanilang banal na tungkulin. Sa ngayon, nakikita natin na malakas ang pag-unlad ng Iglesia ni Cristo at saka ito ay himala at kamangha-manghang gawa ng ating Panginoong Diyos na hindi talaga ito matatawaran sapagkat ito ay kahayagan ng kanyang lakilang pag-ibig at pagmamahal sa bayan sa huling araw sapagkat ang lahat ng tagumpay na ito ay para sa kanya ring kaluwalhati at karangalan. Masasabi ko ang ganitong proyekto na pamamahala ay napaka-laking biyaya para sa mga huling kaarawan namin. Alam naman namin hindi na kami magtatagal dito. Hindi na kami matatapos na namin yung aming takbuhin. Ang kapatid na Eduardo, laging nasa sa isip kami. Hindi kami pinababayaan. Ibinibigay lahat ng aming pangangailangan. Kaya kung ano pang magagawa namin sa iglesia hanggat buhay kami, gagawin namin ang lahat na makatupad kami ng tungkulin. Makatulong kami sa kapatid na Eduardo sa pagmamalasakit at pagmamahal sa iglesia. Ako po ay nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, sa pagkakataon na ibinigay po sa amin na aming masaksihan ang tagumpay at kaluwalhatian ng Iglesia ni Cristo. Sa mga lugar na aming pinuntahan ay kitang-kita namin ang pagtatagumpay ng Iglesia. Mula po sa hamak na kalagayan ay narito ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kanyang kaluwalhatian. Tunay na nagbigay sa kanila ng di malilimutang karanasan ay isinagawa aktibidad na ito na lalong magbibigay inspirasyon at sigla hindi lamang sa kanilang buhay, kundi lalong higit sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin sa iglesia. Mula po dito sa Quezon City, ako po si kapatid na Galor Pangan para sa Iglesia ni Cristo News Network.